Hindi mo ba ako na-miss ngayong araw? Kasi ako, miss na kita, Emil. Ikaw at ang babae mong halimaw! Pagdudusahin ko kayo bago ko kayo ihatid sa kamatayan! Tandaan mo yan! Magtigil ka nga! Bahala ka sa buhay mo! Hindi na kita nakikilala pa! Huwag ka na rin pumunta sa karinderya namin. O magpakita man lang sa akin. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Ako si Emil at mahilig akong magluto. Sa katunayan dito sa baryo namin, ako ang pinakamagaling. Gustong-gusto ng lahat ang mga niluto ko kaya araw-araw ding puno ang karinderya na pinatayo ko kasama si Mama. Hindi ko may tatanggi na dahil sa galing ko kaya lumaki ang ulo ko at halos sarili ko na lang ang iniisip ko parati. Hindi ko napansin na masyado na akong naging bulag at mayroon na pala akong nasaktan. Isang tao pa na walang ginawa kundi ibigin lang ako. At dito nagsimula ang lahat kung paano ang isang umiibig sa akin at ang iniibig ko ay muntik nang kunin ang buhay ko. Emil, anak. Handa na ba ang mga gamit, pati mga pampalasa? Baka meron tayong nakalimutan, ha? Okay na, Ma. Medyo nakulangan lang tayo sa sibuyas. Bibili na lang ako mamaya. Ilagay ko na tong kawali sa labas. Araw ng fiesta sa amin noon at nakaugalian na ng pamilya naming magkaroon ng isang maliit na performance bilang pagdiriwang. Kadalasan sa loob ako nagluluto, pero kapag tuwing fiesta ay doon ako sa labas ng bahay namin kung saan nandoon ang karinderya. Hindi naman lahat ay niluluto ko sa labas kundi ang espesyal na putahe lang naming kare-kare. Taon-taon marami ang pumupunta para manood sa akin. Mayroon ding mga dayo dahil medyo kilala talaga ang pangalan ko dito sa lugar namin. Pagdating ko sa labas, nandoon na nga ang mga tao. Puno na ang lahat ng mga upuan habang ang iba naman ay nakatayo na lang. Nagsigawan silang lahat bilang pagbati sa akin at ako naman ay tumango bilang tugon sa kanila. Napunta ang atensyon ko sa kanan ng may babaeng lumapit sa akin. Nakasuot siya ng itim na damit pero dahil sa kulay na yon ay kumikinang ang kanyang balat na singputi ng sibuyas. Ang kanyang mahaba at medyo kulot na buhok ay tumatalon habang papalapit siya sa akin. Mayroon siyang matamis na ngiti sa mga labi at magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nagagandahan sa kanya. Siya si Cecilia, isa sa mga kapitbahay namin. High school ako noon nung lumipat sila sa amin kaya masasabi kong mayroon na rin kaming napagsamahan ni Cecilia kahit papaano. Kumusta, Emil? Good mood ka yata ngayon. Palagi naman. Siyempre, excited na akong magluto. Manood kang mabuti, ha? Oo naman. Sa'yo lang naman ako nakatingin parati eh. Hindi ko kayang makita ang iba kapag nandyan ka. Ang hilig mo talagang bumanat ng bigla-bigla eh. No? Baka marinig ka ng iba at akalain pa nilang tayo eh. Hindi ka na magka-boyfriend sa lagay na yan. Okay lang din. Wala naman akong paki sa ibang tao eh. Maganda si Cecilia. Sa katunayan, maraming nagkagusto sa kanya at sinubukan siyang ligawan. Isa na roon ang pinsan kong si Irsan. Pero lahat sila ay binasted lang ni Cecilia nang walang pagdadalawang isip. Ni hindi man lang binigyan niya ng pagkakataon ng mga lalaking ito para patunayan ang sarili nila. Kaya ang laging nagiging komento sa kanya ay maganda sana pero suplada lang daw. Hindi raw namamansin kapag sinusubukang kausapin ng ibang lalaki at palaging nagsusungit kapag kinukulit siya.
Siyempre, hindi ko yung dama dahil hindi naman ganoon si Cecilia sa akin. Ang sabi pa nga ni Irsan na baka ako raw talaga ang gusto ng babae. Gustuhin ko ang paniwalaan yun pero ano naman ang mapapala ko? Isang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya at bukod pa roon palagi lang naman akong binibiro nito kaya imposibleng ako talaga ang gusto niya. Malay mo baka komportable lang talaga siya sa akin. Nang lumabas si Mama mula sa kusina at dinala ang speaker namin, hudyat na magsisimula na ang aking performance. Pinasadahan ko rin ang tingin ng mga tao. May pamilyar sa akin at hindi pero lahat sila ay may tingin ng nasasabik. Handa na akong magsimula roon nang lumapat ang mga mata ko sa isang babaeng doon ko lang nakita sa unang pagkakataon. Parang saglit na tumigil ang mundo ko nang magtama ang mga tingin namin. Isang simple at puting bestida lang ang suot niya pero parang isa siyang artista. Ang mga mata niya na parang nangungusap ay bumabagay sa kayumanggi niyang buhok. Namumula ang kanyang pisngi nang ngumiti sa akin kaya hindi ko rin mapigilang mapangiti. Lalo akong naging ganado sa performance ko kaya ginalingan ko talaga. Habang nagluluto ako, panay rin ang sulyap ko sa kanya. Nangangati na akong matapos ang performance ko para malapitan ko siya at makausap. Dumating nga ang oras na yon at nagdagsaan agad ang mga tao para makakain sa niluto ko. Pero ako, dumiretso kaagad ako sa babaeng nakaupo lang sa isa sa mga lamesa at naghihintay ng kanyang pagkakataon. Dinalhan ko siya ng platitong may laman ng niluto kong kare-kare. Hi! Dayo ka ba rito? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Eto pala para sa'yo. Salamat Oo, taga-kabilang barangay ako. Sinamahan ko lang ang mga kaibigan ko kasi gusto ka raw nilang mapanood. Ganun ba? Kumusta naman ang panonood mo? Nag-enjoy ka ba? Oo, sobra. Ang galing mo pala talagang magluto, Emil. Kilala mo ako? Oo naman. Sinabi ng mga kaibigan ko ang pangalan mo. Kung gusto mo magpapakilala rin ako sa'yo, ako nga pala si Glinda. Nilahad niya ang kamay sa akin na kaagad ko rin namang tinanggap. Halos kagating ko na ang pang-ilalim kong labi upang pigilan ang sariling mapangiti. Grabe ang lambot ng kamay niya. Hindi naman yun ang unang beses na nakahawak ako ng kamay ng isang babae, pero iba ang pakiramdam ko sa kanya. Parang napawi lahat ng pagod ko sa pagluluto matapos kong maramdaman ang kanyang palad. Yun ang unang beses na kinabahan akong makipag-usap sa isang babae habang nasasabik din na makilala siya. Interesado ako sa kanya. Naputol ang pag-uusap namin nang lumapit sa amin si Cecilia. Emil, kanina ka pa tinatawag ng mama ko. Kailangan niya rin ng tulong. Ay, hala. Salamat Cecilia. Glinda, balikan na lang kita mamaya. Tumango naman si Glinda bilang tugon sa akin. Pinasadahan ko muna ng tingin si Cecilia bago umalis at napansin kong wala sa akin ang kanyang tingin, kundi nandoon kay Glinda. Hindi ko mabasa kung anong ipinapahiwatig ng tingin na yon dahil wala ang ngiti sa mga labi niya at titig na titig talaga siya sa babaeng dayo. Hindi ko na lang muna yon pinansin at itinuon ang atensyon kay Mama na abala sa pagsiserve sa mga tao. Buong araw naging busy ang araw ko. Hindi ko na rin nakausap ulit si Glinda dahil sa mga nagdagsaang mga customer. Wala na akong oras pa para makipag-usap sa kanya. Gabi na rin nung matapos kami at damang-dama ko ang sakit sa katawan ko. Ubus lahat ng niluto namin pero imbes na magpahinga ay kailangan pa naming magprepara para bukas. Kaya buong magdamag na naman akong mulat. Gusto ko naman ang ginagawa ko kaya kahit papaano ay kaya kong magpatuloy. 1 oras lang yata ang tulog ko nang magbukas na ang karinderya namin. Hindi na bago sa akin ang makakita ng madaming tao pero iba ang araw na yon dahil nakita ko ulit ang babaeng nakilala ko kahapon.
Nandito ulit si Glinda sa karinderya namin. Matingkad ang kanyang mga ngiti na naglalakad papunta sa akin. Hi, bibili ako ng adobo. Okay lang ba? Napuyat ka yata kitang-kita sa mga mata mo eh. Oo eh. Umidlip lang akong saglit at trabaho na naman ulit. Wow, ang sipag Pero sana ingatan mo rin ang sarili mo, baka magkasakit ka pa niyan. Malakas naman ako. Kayang-kaya ko to. Nga pala. Busy ka ba ngayon? Kung okay lang sa'yo, Hindi ko matapos-tapos ang sasabihin ko noon dahil sa kaba. Gusto ko sanang yayain siyang lumabas pero nagdadalawang isip ako dahil baka masyado akong mabilis. Subalit para bang nabasa niya ang nasa isip ko at ngumiti sa akin. Gusto mo tayong lumabas? Okay lang naman sa akin. Pero pwedeng bukas na. Gusto ko kasing maging presentable tingnan para sa'yo. maganda ka naman ngayon pero... Sige, bukas. Labas tayo bukas. Emil! Cecilia? Bakit ka sumisigaw? Nagulat naman ako sa'yo. Kakapasok lang ni Cecilia sa karinderya at mabilis ang kanyang mga lakad na papunta sa amin. Salubong ang kanyang mga kilay pero nung makarating siya ay napalitan ito ng isang ngiti. Ngayon ay magkatabi na si Glinda at Cecilia. Ikaw ba yung babaeng kausap ni Emil kahapon? Oo, Glinda nga pala. Ikaw, anong pangalan mo? Di mo na kailangang malaman. Basta taga rito lang din ako. Magkapit bahay kami ni Emil. Emil? 2 serving nga ng kare-kare mo. Oo. Eto na. Nagmadali ako sa pag-serve ng kare-kare kay Cecilia dahil may kakaibang umusbong na pakiramdam sa pagitan nila. Hindi ko maipaliwanag pero parang may babigat na presyon. Kapag ako ang kausap ni Cecilia, nakangiti naman siya sa akin at maayos ang tono ng boses. Ngunit kapag kay Glinda, napakasungit. Kung paano niya patingnan ang babae mula ulo hanggang paa ay parang hinuhusgahan niya ang buong pagkatao nito. Kita ko sa mga mata ni Glinda na hindi siya komportable pero pinili niya pa rin ngumiti. Ceci, eto na. Bilib talaga ako sa'yo kung kumain. Napakalawak ng appetite mo. Masarap kasi ang niluto mo eh. Sinubukan kong pagaanin ang ere sa pagitan nila pero nandoon pa rin talaga. Hawak-hawak na ni Cecilia ang 2 serving sa 2 kamay at aalis na sana ito pero bumangga siya sa braso ni Glinda. Natapon ang kare-kare kay Glinda at nagmukhang pinta ang sabaw nito sa kanyang damit. Umusog naman si Glinda para makadaan si Cecilia pero kitang-kita ko kung paano dumutdut si Cecilia kay Glinda para lang mabunggo niya ang babae. Ibig sabihin ay sinadya niya itong mangyari. Ano ba ang damit ko? Hala, sorry. Ba't kasi nandyan ka eh? Alam mo naman daanan yung tinatayuan mo. May galit ka ba sa akin? Kanina mo pa ako tinatarayan Ano naman kung meron? Bago ka kasi lumandi ka, Emil, isipin mo kung nasan ka. Wala ka sa teritoryo mo. Nagsalubong ang kilay ni Glinda at bago pa man siya makapagsalita, sinugod na siya ni Cecilia at hinila ang buhok niya. Hindi rin nagpatalo si Glinda at sinabunutan din ito. Nagkagulo ang mga tao sa paligid at sinubukan silang ilayo sa isa't isa. Ako naman ay nalito sa gagawin. Hawak-hawak ko pa ang sandok sa kamay ko. Malandi kang babae ko! Bumalik ka sa lungga mo! Wala akong nilalandi! Ilusyonada ka lang! Bibitiwan mo ako! Dahil ayaw magpaawat ng 2, bumangga na sila sa isa sa mga lamesa. Kagad na napaalis doon ang kumakain dahil natumba ito at ganoon din ang 2 babae. Tatayo na sana si Glinda pero hinila ni Cecilia ang damit niya. Kamuntikan na itong mapunit. Hindi ko na natiis pa ang nakikita ko kaya tumakbo na ako sa pagitan nila. Cecilia, tumigil ka na! Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo?
Pumasok na ako sa usapan dahil hindi ko na gusto ang lumalabas sa bibig ni Cecilia. Napatingin na rin ang ibang customer sa amin. Pinagitnaan ko silang dalawa upang mapalayo sila sa isa't isa. Dahil sa ginawa ko, kitang-kita ko ang pamimilog ng mga mata ni Cecilia. Halatang hindi inaasahan ang sinabi ko. Kinakampihan mo bang babaeng yan, Emil? Oo, dahil sumusobra ka na. Alam kong sinadya mong itapon sa kanyang ulam. Ano? Anong ibig mong sabihin? Aksidente yun! Please lang, Ceci. Huwag ka nang magkunwari. Sunod ding nagsalita ang ibang mga nakakita sa nangyari at itinuro si Cecilia. Nabalot ng pamumula ang mukha ng babae at mukhang tinablan siya ng hiya sa kanyang ginawa. Kahit na nakonsensya ako sa ginawa ko, tama lang iyon sa kanya dahil napahiya niya si Glinda na wala namang ginawa sa kanya. Nang ibalik ni Cecilia ang tingin niya sa akin ay salubong na ang mga kilay niya. Sa unang pagkakataon, napalunok ako dahil sa kaba. Yun ang unang beses na tiningnan ako ng ganoon ni Cecilia. Nakakuyom ang dalawa niyang kamay at para ng kamatis sa pula ang mukha niya pati na ang kanyang leeg. Kita ko ang mga luha sa mga mata niya na nagbabadyang tumulo. Tinatrato kitang tama, Emil. At itong ibabalik mo sa akin, isa kang taksil. Sisiguraduhin ko magsisisi ka sa ginawa mo. Taksil? Kailan kita pinagtaksilan? Taksil ka! Pinaasa mo lang ako! Bago pa man ako makasagot, nagmadali nang umalis si Cecilia sa karinderya namin. Kaagad kong tiningnan ng kalagayan ni Glinda pero natigilan din ako nang mapansin ang dilim ng kanyang tingin. Wala sa akin kundi sa direksyon ng papalayong si Cecilia. Hindi ko rin to papalampasin. Buisit na babae ka. Glinda, ayos ka lang ba? Mainit pa naman yung kare-kare. Sana hindi ka napaso. Ibinalik naman ni Glinda sa akin ang tingin niya. Napawi ang madilim niyang titig at napalitan ng isang mahinahong ekspresyon. Animo, isa lang guni-guni ang nakita ko kanina. Kahit na ganoon, kita ko pa rin ang nagkagulo niyang buhok at nadumihan niyang damit. Bakas sa ekspresyon niya ang sakit sa sabunutan nila kanina. Pasensya ka na, Glinda. Medyo may pagkamasungit talaga yung si Ceci eh. Hindi ko lang in-expect na pati ikaw susungitan niya. Okay lang. Maraming salamat pero kailangan ko nang umalis. Papalitan ko pang damit ko. Magkita na lang tayo bukas, ha? Pinanood ko si Glinda na naglalakad na paalis. Hindi ko mapigilang mainis ng sobra kay Cecilia dahil sa ginawa niya. Gusto ko sana siyang kausapin patungkol dito pero hindi ko pa pwedeng iwan ang karinderya namin lalo na't wala si Mama. Nilinis ko kaagad ang kalat na nagawa nila at humingi ng pasensya sa mga nadamay. Kay aga-aga pa pero parang nawalan na ako ng gana. Hindi maalis sa isipan ko si Glinda. Hindi ko may tatanggi na excited ako para sa lakad namin bukas pero hindi ko rin mapigilang mag-alala. Baka hindi niya ako siputin dahil sa ginawa ni Cecilia. Kinagabihan ay ganun pa rin ang estado ng iniisip ko. Nakatulala ako sa kusina habang iniisip kung ano ang pwede naming gawin bukas ni Glinda. Gusto ko siyang makilala at gusto ko ring humingi ng paumanhin sa kanya sa nangyari kanina. Alam kong masama ang loob niya, tinatago niya lang kaya bago pa man lumala iyon, dapat makabawi ako bukas. Hindi ko pa naranasang makipag-date sa kahit sino kaya wala akong ideya kung ano ang magandang gawin. Ma, may suggestion ka ba na pwedeng gawin sa isang date? Lalabas kasi ako bukas kasama si Glinda, yung babaeng dayo na nagpunta kahapon. Eh di kung anong gusto niyong dalawa. Ay, pumunta ka nga muna sa tindahan nila, Japet. Wala na naman tayong asin. Sagutin mo muna ng maayos ang tanong ko. Abay, malay ko sa date ninyong yan. Ikaw ang lalaki, di ikaw ang dapat mag-isip. O siya, sige na. Pumunta ka na sa tindahan, bilisan mo na. Napakamot na lang ako sa buhok ko at iniwan ang hinihiwa kong sili.
Kumuha muna ako ng flashlight bago lumawas ng bahay namin. Kagad akong napahaplos sa braso ko nang sumalubong sa akin ang lamig. Dapat pala nag-jacket ako nung gabing yon. Tahimik na ang kalsada namin kaya rinig na rinig ko ang mga yabag ng paa ko sa lupa. Napaangat ang aking tingin sa kalangitan at makulimlim ito. Wala akong makitang mga bituin at ang buwan ay natatabunan ng itim na mga ulap. Dahil sa kondisyon ng panahon, pakiramdam ko ay bumigat din ang puso ko. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa nangyari kanina o baka naman dahil wala pa akong naiisip para sa date namin bukas. Napakamot ako sa ulo at nagpatuloy na sa paglalakad. Subalit, napatigil ako nang makarinig ng boses sa likuran ko. Para lang itong mga pagbulong kaya nagmukhang malayo ang pinanggalingan ng boses. Lumingon ako sa aking likuran pero isang tahimik lang na kalsada ang bumungad sa akin. Tinuon ko rin ang flashlight sa gilid ko kung saan naroroon ang mga matatayog na kawayan. Nagbabaka sakaling nandoon ang boses. Tumindig ang mga balahibo ko sa katawan nang wala akong makita ngunit ang boses ay palakas ng palakas para itong boses ng isang malaking langgam sa gabi. Ang problema, hindi ko alam kung ano. Binalik ko ang tingin sa daan at doon sumalubong sa akin ang isang lumilipad na nilalang. Bumangga ito sa akin dahilan para mawalan ako ng balanse at matumba. Hindi ako nakagalaw nang makita ko ang mga matutulis niyang kuko na nakadagan sa aking mga braso. Sa mukha ko ay ang mga likido naman na tumutulo at nagmumulayon sa bibig ng nilalang. Tumakas ang kaba sa dibdib ko at kaagad na napasigaw ng titigan ako nito sa mata. Pulang-pula ang malalaki nitong mata at parabang ninudngod sa grasa ang buhok nitong singtigas tingnan ng isang bato. Aswang! Isang halimaw! Sa takot ko ay kaagad akong nataranta. Kaagad akong nagpumiglas hanggang sa matamaan ng kamao ko ang kanyang mukha. Doon niya ako binitiwan at umalis sa pagkakadagan sa akin at bago pa man ako makatayo, lumipad na siya palayo sa akin. Mukhang pupunta ito sa isang direksyon. Sinundan ko iyon ng tingin at papunta sa purok kung saan naroroon ang bahay ni Cecilia. Naiwan akong nakaupo at nakatitig sa kawalan. Ang flashlight kong nabitiwan ay nakaharap sa akin. Iniilawan ang mukha kong nilubayan na ng kulay. Napahawak ako sa puso ko dahil sumasakit ito sa bilis ng tibok nito. Halos hindi mag-sink in sa utak ko noon ang nakita ko. Bukod doon, mayroon pa akong napansin na isang bagay. Ang mukha ng nilalang na yon ay kamukha ni Glinda. Iba man ang anyo niya pero nandoon pa rin ang bahid ng mukha ni Glinda sa nilalang. Subalit hindi ko kayang paniwalaan yon. Masyado akong pinangunahan ng takot kaya hindi ako sigurado kung tama pa ba ang nakikita ko. Kinuha ko lang flashlight at magpapatuloy na sana pero hindi mawala sa isipan ko ang nilalang. Hindi matatahimik ang utak ko hanggang sa hindi ko na ako kumpirma kung tama ba talaga ang nakita ko. Kaya imbes na magpunta sa tindahan ay nagtungo ako sa direksyon na pinuntahan ng aswang, sa purok nila Cecilia. Nanginginig ang mga paa kong naglalakad pero kahit papaano ay dahan-dahan na akong kumalma. Hanggang sa makarating ako sa bahay ni Cecilia. Patay lahat ng ilaw sa bahay nila at parabang walang tao. Lalampasan ko na sana ang bahay nila nang makarinig ako ng isang kalabog mula sa loob. Napatitig akong muli roon hanggang sa ilang sandali ay nagbukas ang pinto. Iniluwa roon si Cecilia na nakasimangot, sa lubong ang mga kilay at gulo-gulo ang buhok. May hawak siyang kandila sa kamay. Napatigil siya sa paglalakad nang makita ako. Lalong nalukot sa sama ang ekspresyon ng mukha niya bago siya lumapit sa akin. Anong ginagawa mo rito? Hihingi ka ba ng tawad? Kung oo, gawin mo na kagad. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Tawad? Ba't ako hihingi ng tawad sa'yo? Wala naman akong kasalanan. Wala? Ha? Hindi ba kasalanan ang ginawa mo sa akin kanina? Ang malanding babaeng yun ang kinampihan mo. Nang banggitin niya yon ay bumalik sa isipan ko ang nangyari kaninang umaga.
Ang kabang nararamdaman ko ay napalitan ng inis. Balak ko pa naman sanang kausapin ng maayos si Cecilia at ayusin ito, pero sa tono ng pananalita niya sa akin ay ginalit niya lamang ako. Wala akong planong magpakumbaba sa babaeng kagaya niya. Cecilia, ayos ka lang ba? Alam nga namang ikaw ang kampihan ko kung ikaw naman ang nauna. Pinahiya mo si Glinda. Pinahiya mo rin ako, Emil. Ba't siyang inuna mo? Hindi ba't bago mo lang siya nakilala? Ba't mo siya kinakausap? Ba't mo siya tinititigan? Ba't nasa kanyang tingin mo? Ano bang pakialam mo kung titingnan ko siya? Interesado ako sa kanya, Cecilia. Natigilan si Cecilia matapos ko iyong bitiwan. Ang dala niyang kandila ay nalaglag sa lupa dahil sa pagkabigla. Humakbang siya patras sa akin habang nakatitig pa rin sa aking mga mata, pagkatapos ay bigla siyang umiling. Hindi. Hindi maaari. Anong ibig mong sabihin doon, Emil? Ibig bang sabihin nun? Nagsinungaling ka lang sa akin? Ha? Hindi kita maintindihan. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Pinaglaruan mo lang ako! Pinaglaruan mo lang akong lalaki ka! Cecilia, ano bang nangyayari sa'yo? Nilapitan ko si Cecilia nang umpisahan niyang sabunutan ang sarili. Malalim ang kanyang paghinga at para bang ilang sandali ay iiyak na siya. Hinawakan ko ang mga palad niya para pigilan siya sa kanyang ginagawa, pero isang sampal ang natanggap ko mula sa kanya. Natigilan ako sa kanyang ginawa. Hayop ka, Emil. Pinaglaruan mo lang ako. Hindi na kita mapapatawad pa! Ewan ko sa'yo, nababaliw ka na. Siguro tama nga mga nanliligaw sa'yo na masyado kang suplada. Pero ang isa pang hindi nila nakita ay isa kang baliw. Hindi ko na napigilan ang bibig ko dulot ng inis ko sa kanya. Wala siyang karapatang saktan ako dahil wala naman akong atraso sa kanya at hindi ko maintindihan ang mga pinagsasasabi niya. Kailanman hindi ko siya nilinlang o pinaglaruan at trinato ko siya bilang isang tunay na kaibigan. Sa tuwing kinakausap niya ako, sumasagot ako ng maayos. Kapag may pabor siya sa akin, hindi ako humihindi at palagi ko rin siyang sinasamahan. Kapag gusto niyang mangialam sa mga pagluluto ko, hindi ko siya pinagbabawalan dahil ayokong magalit siya. Pero ano tong iginaganti niya sa akin? Nagkamali ako ng kinaibigan kita. Sana pala hindi na lang kita pinansin simula pa nung una. Ano? Pinagsisisihan mong nakilala mo ko? Ako, Emil? Ako at hindi si Glinda? Oo, ikaw. At huwag mo lang idamay pa si Glinda sa usapan. Ba't mo ba siya palaging sinasali? Wala naman yung nagawang mali sa'yo. Natahimik saglit si Cecilia sa sinabi ko, pero hindi nagtagal ay bigla siyang tumawa hanggang sa nauwi iyon sa isang halakak. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa paligid at habang tinitingnan ko sa noon ay nagmukha talaga siyang isang bruha. Hindi ko lubos maisip na ang Cecilia na palaging nakangiti at palabiro sa akin ay nagbago sa isang iglap at naging isang agresibo at baliw na babae. Maling-mali ang ginawa niyang pagpapakita sa iyo at lapitan ka. Humanda ka, Emil. Gaganti ako. Papatayin ko kayo, mga hayop kayo! Magtigil ka nga! Bahala ka sa buhay mo. Hindi na kita nakikilala pa. Wag ka na rin pumunta sa karinderya namin. O magpakita man lang sa akin. Tumalikod na ako at iniwan si Cecilia roong mag-isa. Bumalik ako sa tinahak kong daan at nagpunta na sa tindahan para bumili ng asin. Tuluyang nawala sa isipan ko ang aswang na nakita ko hanggang sa makabalik ako sa bahay namin. Sinalubong kaagad ako ni Mama na may kunot ang noo, pagkatapos ay tinuro niya ang pisngi ko. Oh, anong nangyari dyan? At saka, ba't bang dumi mo? Bumili ka lang naman ng asin. Bakit nagbukha kang umakyat ng bukid? Wala lang to. Natumba lang ako. Nilampasan ko na si Mama at nagtungo sa kusina para ipagpatuloy ang ginagawa ko kanina.
Habang kumikirot ang sampal ni Cecilia sa pisngi ko ay nagpaulit-ulit din sa isipan ko ang sinabi niya sa akin. Nababaliw na talaga siya para pagbantaan ako ng ganoon. Bukod pa roon parang hindi siya nakikinig sa mga sinabi ko kanina at para bang may sarili na siyang konklusyon sa mga nangyari. Kaagad akong nagkibit balikat nang tumindig ang balahibo ko sa kilabot nang maalala ang kanyang mukha. Sana bukas ay hindi niya ako guluhin at hindi na rin siya magpakita pa sa akin. Late na akong nakatulog noon. Hindi nagtagal ng ilang oras nang magising ako bigla sa isang haplos sa aking pisngi. Sa pisnging sinampal ni Cecilia. Napamulat kaagad ako noon pero bumungad lang sa akin ang madilim na kwarto ko. Pipikit na sana ako ulit subalit biglang sumakit ang puso ko. Para bang sumisikip ito at hindi makatibok ng maayos. Napahawak ako sa dibdib ko noon habang sinusubukang pakalmahin ang sarili nang maramdaman ko na namang may mga palad na humahaplos sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa balikat ko na. Napunta ang tingin ko sa tabi ko at halos tumigil ang paghinga ko roon nang makita si Cecilia yun. Nakahiga siya sa aking tabi at nakangisi sa akin ng madilim. Walang buhay ang mga mata niya bukod sa kulay itim. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Nahihibang ka na ba talaga? Emil, wag mo naman ako itulak palayo. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kaya mawala ka sa akin, Emil. Emil, mahal na mahal kita. Hindi mo ba yun maramdaman? Mahal mo ko? Emil, Ano bang pinagsasabi mo? Lumabas ka sa kwarto ko. Sabi na wag mo ako itulak palayo eh! Sumigaw ng pagkalakas-lakas si Cecilia gamit ang matinis niyang boses at muntik nang sumabog ang bungo ko sa hilo. Bigla niya akong dinaganan, lalo pang sumikip ang dibdib ko sa ginawa niya kaya lalo akong nahihirapang huminga. Umalis ka! Magbabayad ka! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo! Hindi ko na natapos ang sasabihin ng sakalin niya ako. Ramdam ko ang mga kuko niyang bumabaon sa balat ko. Sinubukan kong tanggalin ang mga kamay niya pero para siyang isang lalaki sa lakas ng kanyang kapit sa akin. Paulit-ulit ang kanyang pagsigaw habang ako ay naghihingalo na. Kaunti na lang at titirik na ang mga mata kung hindi lang bumukas ang pinto ng kwarto ko at inilabas doon si Mama. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mama sa tenga ko dahilan para mapamulat ako. Nawala na si Cecilia sa tuktok ko. Si Mama ang nakita ko sa aking tabi at alalang-alala ang mukha niya. Nasaan na si Cecilia, Ma? Walang Cecilia, anak. Binabangungot ka lang. Kanina ka pa sigaw ng sigaw kaya pinuntahan kita dito sa kwarto mo. Ho? Nananaginip lang ako? Napahawak ako sa leeg ko dahil damang-dama ko pa roon ang mabigat niyang palad. Inabutan ako ni Mama ng tubig at nang makasigurong kumalma na ako ay iniwan na niya ako. Nahiga na rin ako pabalik noon para matulog ulit. Mabuti na lang at nakatulog din ako kaagad. Subalit paggising ko hindi naging maganda ang pakiramdam ko. Napahalukip-kip ako sa kama dahil para akong binuhusan ng tubig sa lamig. Ang lalamunan ko rin ay namamaga kaya paos na paos ang boses ko at halos hindi ako makapagsalita. Ang pisnging sinampal ni Cecilia kagabi ay humahapdi rin. Hindi ko may paliwanag bakit naging ganito dahil hindi naman sobrang lakas nito para humapdi hanggang ngayon. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at piniling matulog ulit para makapagpahinga pero hindi rin nagtagal nang gisingin ako ni Mama. Mayroon daw naghihintay sa akin sa labas. Anong sabi mo, Ma? Si Glinda? Natauhan ako bigla nang maalala kong may date nga pala kami ngayon. Nawala iyon sa isip ko dahil sa nangyari kagabi at sa sama ng pakiramdam ko. Bago pa ako makabangon sa kama ay pumasok na si Glinda sa kwarto ko na may pag-aalala sa kanyang mukha. Ang pula-pula ng mukha mo, Emil. Ayos ka lang ba? Hinipo niya ang noo ko dahilan para matigilan ako. May kakaibang init ng kanyang mga palad na nakapagbigay sa akin ng ginhawa.
Subalit hindi rin yun nagtagal ng sunod kong maramdaman ang panghihina matapos niyang tanggalin ang kanyang kamay sa akin. Isang malungkot na ngiti ang binigay niya sa akin kaya napatitig ako sa kanyang labi. Pansin ko roon na may sugat siya. Anong nangyari sa labi mo, Glinda? Dahil ba yan sa away niyo kahapon ni Cecilia? Oo, dahil to sa away namin kahapon. Pasensya na talaga, Glinda. Hindi ko rin talaga alam kung bakit naging ganun na lang ang trato niya sa'yo. Okay lang. Huwag mo akong alalahanin. Unahin mo muna yung sarili mo. Kaya mo bang pumunta sa date natin ngayon? Okay lang din naman kung hindi matutuloy. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Hindi. Kaya ko. Bigyan mo lang ako ng ilang minuto para maganda. Ayokong palampasin ang araw na ito na hindi kami makapag-date ni Glinda. Saka ayoko ring masayang ang effort niya na pumunta pa talaga rito para tingnan ang kalagayan ko. Siguro ay kanina pa siya sa akin naghihintay kaya hindi na napigilang dalawin ako. Nang makalabas si Glinda sa kwarto, bumangon na rin ako kahit na nasusuka, pinilit ko pa rin ang sariling magbihis. Kahit na parang binugbog sa sakit ang katawan ko sa tuwing gagalaw ako ay tiniis ko yun para sa aming date. Nagpaalam ako kay Mama bago kami tuluyang lumabas ni Glinda. Nagpunta kami sa mall at namasyal sa mga gusto niyang clothing store. Marami siyang mga ikinikwento sa akin at kahit gusto kong mangtugunan lahat ng salita niya ay hindi ko magawa dahil nasusuka ako sa tuwing nagsasalita ako. Kita ko rin ang pag-aalala niya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila papunta sa isang bench. Putlang-putla ka na, Emil. Gusto mo bang umuwi na tayo? Hindi, ayos lang. Kaya ko pa namang tiisin. Nako, ang tigas din naman ang ulo mo, no? Sige, kung yan ang gusto mo. Pero magpahinga muna tayo saglit. Sinabihan ako ni Glinda gamit ang kanyang kamay na humiga ako sa kanyang lap. Nagdadalawang isip pa ako pero ginawa ko rin naman dahil masakit talaga ang katawan ko. Pagkahiga ko ay nakatulog kaagad ako. Habang nananaginip ako, umaalingaw-ngaw sa tenga ko ang malumanay na boses ni Glinda na parabang kinakantahan niya ako. Hindi ko kayang pigilan ang sarili kong malunod sa boses niya. Sa bawat tunog na naririnig ko ay parang may parte ng katawan ko ang kumakawala sa akin. Sumusuko sa ugoy ni Glinda. Ayaw ko nang magising noon at manatili na lang ganoon, subalit naalala kong nasa labas nga pala kami. Nakakahiya sa mga taong dumadaan na natutulog ako sa lap ng isang babae. Nang magising ako, kaagad akong bumangon na pinagsisihan ko rin dahil labis na pagkahilo ang naramdaman ko. Hinawakan kaagad ako ni Glinda upang suportahan. Para nang umiikot ang sahig sa paningin ko at sa tuwing tumitingin ako sa mga tao ay nagmistula silang parang panaginip sa akin dahil hindi ko na makita ng maayos ang mukha nila sa pandidilim. Imbes na bumuti ang pakiramdam ko ay parang lumala lang ito. Pasensya na, Glinda, pero parang hindi ko na yata kayang tiisin. Sorry talaga, ha? Kailangan ko nang umuwi. Okay lang, Emil. Naiintindihan ko naman. Samahan na kita sa inyo. Hindi ako binitiwan ni Glinda at tinulungan ako sa pagtayo. Lalabas na sana kami sa mall nang mahagip sa paningin ko ang isang figurang pamilyar na pamilyar sa akin. Nandoon siya sa isang stall at nakasilip sa amin. Kahit hindi ko maaninag ang mukha niya kung paano siya tumayo at ang itim niyang kasuotan, alam ko kaagad kung sino siya. Nandito si Cecilia at mukhang minamatyagan kami. Bumalik sa isipan ko ang panaginip ko kagabi. Nagpaulit-ulit ang mga salitang binitawan niya dahilan para mag-udyok sa aking kausapin siya. Glinda, pasensya na. Pero pakihintay ako saglit dito. May kakausapin lang ako. Iniwan ko muna si Glinda at kahit nahirap akong maglakad dahil sa kondisyon ko ay pinuntahan ko pa rin si Cecilia. Ang akala ko ay tatakbo sa akin palayo ang babae pero hinarap niya ako. Nang makalapit doon ko lang nakita ang kanyang ekspresyon.
Umaangat ang isang dulo ng labi niya na animo natutuwa sa kondisyon ko pero salungat naman ang ekspresyon ng kanyang mga mata dahil puno ito ng pag-aalala. Ano, Emil? Nagsisisi ka na ba sa ginawa mo sa akin? Nagsisisi ka na ba ang babaeng yun ang pinili mo kaysa sa akin? Ayang ka na naman eh. Ano bang ibig mong sabihin dyan? Bakit kung makapagsalita ka ay may kasalanan akong ginawa sa'yo? Dahil meron. Pinaglaruan mong damdamin ko, Emil. Wala akong ginawa kundi mahalin ka. Pero anong ginanti mo sa akin? Pinili mo ang babaeng yon. Mahal mo ako? Muling bumalik sa isipan ko ang napanaginipan ko kagabi at ang mga salitang binitiwan niya kung paano niya ako minahal. Ngayong narinig ko mismo ito kay Cecilia ay nangangahulugang mahal nga ako ng babae. Bigla siyang lumapit sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Akala ko ba nagmamahalan tayo, Emil? Hindi ba ako ang gusto mo? Kaya ka sumasama sa akin at kinakausap ako palagi dahil mahal mo ako, hindi ba? Nagmamahalan tayo, di ba? Sandali, Ceci. Nagkakamali ka. Isang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo noon pa man. Hindi ko sinasadyang magkamali ka sa pinapahiwatig ko. Hindi mo ako mahal? Hindi. Pasensya na pero kaibigan lang talagang tingin ko sa'yo. Sorry kung sa tingin mo ay iba ang pakikitungo ko sa'yo. Hindi ko yung sinasadya. Natahimik si Cecilia at binitiwan ang pagkakahawak sa kamay ko. Napayuko siya na kaagad ding sinundan ng mga paghikbi. Nagsibagsakan doon ang mga luha niya bago ako tinitigan at dinuro. Punong-puno ng pagkamuhi ang kanyang mga mata. Huli ka na, Emil. Hindi na kita mapapatawad pa. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko. Sinabi ko nang hindi ko yung sinasadya. Manahimik ka! Ikaw at ang babae mong halimaw! Pagdudusahin ko kayo bago ko kayo ihatid sa kamatayan. Tandaan mo yan! Tumakbo na paalis si Cecilia at naiwan akong nag-iisip sa kanyang mga sinabi. Bakit pa palagi na lang nauuwi sa pagbabanta ang pag-uusap namin? Ako na nga itong humingi ng tawa dahil hindi ko naman talaga alam na mahal niya ako eh. Kung nagsabi sana siya ng maaga sa akin, edi naagapan ko pa ito. Napabuntong hininga na lang ako at bumalik kay Glinda na naghihintay sa akin. Ayos ka lang? Mukhang umiiyak yata si Cecilia. Oo. Mukhang alam ko na rin kung bakit kanya inaway. Dahil yata sa akin kaya ganun. Mahal niya raw ako at mukhang nagselos yata siya. Kasi sa'yo ko interesado. Kaya naman palang sama niya makatingin sa akin. Pero, sigurado ka bang hindi mo rin siya gusto? Siyempre naman. Hindi naman ako sasama sa'yo ngayon kung siya ang gusto ko. Napangiti naman si Glinda sa aking sinabi. Sumingkit ang mga mata niya dahil sa mga ngiti niyang yun, pero ang ikinalilito ko lang ay ang kakaibang pakiramdam ko sa tiyan. Hindi ko alam kung kinikilig ba ako pero tumindig ang mga balahibo ko sa katawan. Bigla na lang bumalik sa akin ang aswang na nakita ko kagabi at maalala ang mukha ni Glinda sa nilalang na yun. Ayos ka lang ba, Emil? Lumalayo ka yata sa akin. Hindi. Medyo nahihilo lang ako. Humakbang papalapit sa akin si Glinda at hinawakan ang magkabila kong pisngi. Kagaya ng naramdaman ko kanina sa bahay ay nakaramdam ako ng panandaliang ginhawa. At hindi yun nagtatagal dahil doble naman ang sama nito sa katawan ko pagkatapos. Kaagad kong tinanggal ang pagkakahawak niya sa akin. Iniwas ko ang tingin sa kanya bago hinimas-himas ang pisnging hinawakan niya. Umuwi na tayo, Glinda. Pasensya na. Babawi na lang ako sa susunod. Okay lang. Ihatid na kita sa inyo. Hindi, ayos lang. Kaya ko na mag-isa.
Hindi ko na hinintay pang makasagot si Glinda at lumabas na ako ng mall. Ayaw ko man siyang iwan doon pero kakaiba kasi ang kutob ko noon. Walang tigil din sa pagtaas ang mga balahibo ko sa katawan at hindi ko na kayang baliwalain pa yun. Hindi ko nilingon kahit isang beses si Glinda kung sumunod ba siya sa akin hanggang sa makarating na ako sa amin. Naglalakad na ako papasok sa bahay nang mapatigil ako dahil sa Ginoong humawak sa braso ko. Kumakain siya sa karinderya namin. Siya si Tanex. Nasa 40s na ang edad niya pero parang kaibigan lang ang turing namin sa isa't isa. Siya kasi ang palagi ko nang kasama dati pa at unang taong tinrato akong parang tropa. Grabing mukha yan ah. Para kang sabog. Ang init-init mo pa. Wala ako sa mood makipagbiruan ngayon. Sensya na. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa akin at maglalakad na sana pero pinigilan niya ulit ako. Nilingon ko siya gamit ang pagod kong ekspresyon. Kaunti na lang talaga at bibigay na ang katawan ko. Ano bang kailangan mo? Kapag yan walang kwenta, may iinis talaga ako. Doon naman galit ka agad. May sasabihin lang ko sa'yo. Sabi kasi ng kapatid ko sa akin, kasama mo raw yung babae sa kabilang barangay. Glinda ba yung pangalan? Bakit? Anong problema mo sa kanya? Wala akong problema pero sabi kasi ng kapatid ko sa akin, medyo may pagkalalakiro daw yung si Glinda. Marami na raw naging jowa pero walang nagtatagal. Saka Tumayo muna si Tanex sa inuupuan niya at lumapit sa akin. Tumingin muna siya sa paligid bago bumulong sa akin ng isang impormasyong nakapagbigay kaba sa aking dibdib. usap-usapan daw sa kanila na may lahi daw yung aswang. Sabi nila yung mga nagiging jowa niya raw ay lahat namamayat ng sobra. Hindi ko alam kung totoo pero mas mabuti nang mag-ingat ka. Pagkatapos iyong sabihin ni Tanex sa akin ay bumalik na siya sa pagkain. Ako naman ay pumasok na rin sa loob ng bahay. Dumiretso kaagad ako sa kwarto dahil gustong-gusto ko na talagang humiga nun. Para nang hahatiin sa dalawang ulo ko sa sakit at hindi ko na rin halos makita pa ng maayos ang paligid dahil sa hilo at pandidilim ng paningin ko. Mabilis akong nakatulog noon dahil sa pagod na nararamdaman ko. Dahil naman sa pagod na nararamdaman ko ay dinalaw ako ng isang bangungot. Pumasok na naman si Cecilia sa panaginip ko at katulad yun kagabi na sinasakal niya ako. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay gustong-gusto na talaga akong patayin. Nagising ako na hinahabol ang paghinga at naliligo ng pawis. Nakailang tulog at gising ang nagawa ko buong araw at mukhang lalo lang iyong nakalala sa sitwasyon ko. Maagang sinara ni Mama ang karinderya para alagaan ako dahil hindi pa rin talaga bumuti ang kalagayan ko. Uminom na ako ng gamot at ilang beses na rin akong pinahira ng basang bimpo pero hindi pa rin talaga bumababa ang lagnat ko. Nagsisimula na ring mag-alala si Mama at sinuwestiyon niyang dalhin ako sa ospital. Huwag na muna, Ma. Ipagpabukas na lang natin. Baka mawala rin tong nararamdaman ko. Masyado ko rin talagang pinagod ang sarili ko nung nakarang niya. Ang nasa isip ko noon ay baka fatigue lang ito dahil sa sunod-sunod na mga araw na wala akong tulog. Kahit naggaano pa kalakas ang katawan ko mukhang tuluyan na nga itong bumigay. Walang nagawa si Mama kundi sundin ang gusto ko dahil matigas din naman kasi itong ulo ko at ayaw na makinig sa kanya. Nung gabing yun, tinabihan ako ni Mama sa pagtulog para alagaan ako. Nagdasal ako na sana bumuti na ang kalagayan ko bukas pero nagising ako sa madaling araw na ganoon pa rin ang pakiramdam. Mas lumala pa nga dahil hindi ko na maramdaman pa ang mga kamay at paa ko. Para bang wala na akong lakas. Pumasok sa isipan ko ang sinabi sa akin ni Tanex kaya hindi ko mapigilang mapatanong. Paano kung may kinalaman si Glinda sa nangyayari sa akin ngayon? Yung nararamdaman kong panandali ang ginhawa sa tuwing hinahawakan niya ako. Paano kung isa iyon sa mga paraan niya para kunin ang lakas ko? Subalit wala akong pruweba para patunayan yun.
Saka baka masyado lang talaga akong kinakain sa lagnat ko, kaya kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Ma? Pwede pa akong kumain? Nagugutom kasi ako eh. Nagising si Mama dahil sa akin at dali-daling bumangon para magluto ng makakain ko. Isang simpleng lugaw lang ang pinakain niya sa akin dahil masyado pang maaga para kumain ng mga mabibigat sa tiyan na pagkain. Kahit papaano ay napawi ang panghihina sa katawan ko. Pero ayun nga, hindi pa rin talaga ako makabangon. Kahit na itaas ko ang dalawang kamay ko ay hindi ko magawa. Hanggang sa dumating ang umaga, nananatili lang akong nakatitig sa kisame namin. Naputo lang ang tingin ko roon nang tawagin ako ni Mama. Naghahanap daw sa akin ang babaeng kasama ko kahapon. Kaagad naman akong kinabahan noon kahit na hindi ko pinaniniwalaan si Tanek sa sinabi niya mas mabuti nang maging maingat. Bukod doon ayaw ko rin muna siyang makita dahil sa kakaiba kong pakiramdam sa kanya. Noong una okay naman siya para sa akin pero pagkatapos nung aswang na nagpakita sa akin, hindi na ako mapakali sa kanyang tabi. Ma, pwede bang pakisabi na bumalik na lang siya sa susunod? Ayoko pa kasi makipag-usap sa kahit na sino. Tsaka, ang miserable ko ngayon. Pagod na pagod ang katawan ko. Sumang-ayon naman si Mama sa gusto ko dahil siya rin ay ayaw munang may bumisita sa akin at baka sumamalang lalo ang pakiramdam ko. Buti na lang, hindi nagpumilit si Glinda at umalis din kaagad, kaya tahimik akong nakapagpahinga sa kwarto nang walang kahit na isang istorbo. Buong araw, pagtulog at pagkain lang talaga ang nagawa ko. Subalit nang sumapit ang hapon, nagagawa ko ng igalaw ang mga braso ko. Nandoon pa rin ang taas ng lagnat ko, pero ang lakas ko ay dahan-dahan nang bumabalik. Isa na siguro sa dahilan noon ay hindi ko inaayawan ng pagkain at ang pag-inom ng tubig kaya lumalaban ang katawan ko. Ang problema ko na lang talaga ay ang hilo at ang lagnat ko. Dahil tulog ako buong araw, hindi ako makatulog kinagabihan noon. Napagod si Mama kasi wala siyang katulong sa karinderya kaya naman bagsak siya sa tabi ko at humihilig pa. Sinubukan ko ng bumangon at sa awa ng Diyos ay tuluyan ko nang nagawa. Hindi ko binigla ang sarili ko at dahan-dahan na naglakad papuntang salas. Uupo na sana ako sa sofa nang mapansin ko ang nakaawang na pinto namin. Mukhang nakalimutan yata yung ilak ni Mama, kaya lumapit ako roon. Isasara ko na sana pero ewan ko ba at may tumutulak sa aking lumabas kaya nagpunta ako sa karinderya namin. Naupo ako sa isa sa mga upuan at pinakinggan ang tahimik na paligid. Bukod sa mga tunog ng insekto, sobrang payapa ng kapaligiran. 2 araw pa lang, pero miss ko na kaagad ng magluto. Gusto ko nang gumaling para makapagluto na ulit ako. Papasok na sana ako sa loob nang mapansin ng mga mata ko ang isang babaeng nakatayo sa bakuran namin. Kamuntikan na akong mapatalon sa gulat dahil nakatayo lang siya roon at hindi gumagalaw. Suot-suot ang kanyang puting bestida na kagaya ng sinuot niya sa araw na una ko siyang nakita. Kumabog ng mabilis ang puso ko subalit hindi ko mapunto kung yun ba ay takot o pagkasabik sa babae. Glinda? Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Emil, pasensya na. Pero gusto lang kitang makita. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Alam ko namang malumanay na talaga ang boses niya pero sa pagkakataong ito ay parang mas lalo pang naging malambot na nakapagbibigay hina sa mga tuhod ko. Para din itong hinahaplos ang puso ko at binubulungan ako na ligtas ako sa piling niya. Humakbang palapit sa akin ang babae at gustuhin ko mang gumalaw pero napako ako sa kinauupuan ko. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya kahit na gusto kong magsalita noon at sabihan siyang huwag lumapit ay hindi sumusunod ng katawan ko. Hindi mo ba ako na-miss ngayong araw? Kasi ako, miss na kita, Emil. Napalunok ako dahil sa tamis ng kanyang boses. Bumibigay ako sa kanya at kaunti na lang talaga ay parang mawawala na ako sa katinuan. Hanggang sa tuluyan siyang makalapit sa akin.
para pa rin akong estatwa na nakatitig sa kanya. Itinaas niya ang isang kamay at hinaplos yun sa aking pisngi. Napapikit ako sa sarap ng maramdaman ng napakalambot niyang kamay. Hindi ko may paliwanag pero para bang gutom na gutom ako sa kanya. Bukod pa roon, nanunuot ang mahalimuyak niyang pabango na mas lalo lang nakapagpapabaliw sa akin. Hindi mo ba ako na-miss, Emil? Miss kita ng sobra, Glinda. Ikaw lang babaeng nakapagparamdam sa akin ng ganito. Hinawakan ko ang kanyang palad at hinalikan ito. Hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko at kahit na nararamdaman ko na naman ang panghihina ko, pakiramdam ko ay wala lang ito sa akin dahil sa babaeng nasa harapan ko. Siya lang ang laman ng isipan ko at para bang nakalimutan ko na ang ibang tao at kung nasaan ako ngayon. Kahit na yung sinabi sa akin ni Tanex ay itinapon na ng memorya ko. Para bang importante na lang sa akin ngayon ay walang iba kundi si Glinda. Biglang yumuko si Glinda upang magkalapit ang mukha namin. Nagtagpi na ang tuktok ng aming mga ilong kaya damang-dama ko na rin ang kanyang paghinga. Ipinikit ko ang mga mata ko at handa na sana siyang halikan nang bigla ko na lang narinig ang matinis na sigaw ng aking ina. Isang harimaw! Aswang! Hayop ka! Lumayo ka sa anak ko! May dalang asin at bawang si Mama at sinaboy iyon kay Glinda. Napasigaw si Glinda na animo na mimilipid siya sa sakit nang tumama ang mga iyon sa balat niya. Napalayo siya sa akin at dahil doon parang nagising din ako. Pagtingin ko muli sa kanya ay nag-iba na ang hitsura niya. Hindi na yun ang Glinda na nakita ko kanina. Nabalot ng balahibo ang buo niyang mukha at kakaiba na rin ang hugis ng kanyang katawan. Hugis ng isang halimaw. Mahahaba at matutulis ang kanyang mga kuko. Nakalabas din ang kanyang pangil at umaangil sa amin. Doon ko napagtanto na nilinlang ako ni Glinda. Muntik na niyang kunin ang buhay ko kung hindi lang dumating si Mama. Walang tigil sa pagtapon si Mama sa bawang at asin na dala hanggang sa nagmamadaling umalis ang aswang dahil sa ginawa niya. Naalarma na rin kasi ang mga kapitbahay namin dahil sa nagagawang ingay namin kaya wala na siyang ibang paraan kundi ang tumakas. Kaagad na lumapit si Mama sa akin upang tingnan ang kalagayan ko. Okay lang ako, Ma. Yung nakita natin. Totoo ba yung nakita natin? Tumango si Mama habang puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Lumapit ang ibang mga kapitbahay namin upang tingnan ang nangyayari sa amin. Kaagad naman na sinabi ni Mama na may sumugod na aswang dito sa amin at kamuntikan na akong maging biktima. Kung hindi raw niya napansin na nawala na ako sa kanyang tabi baka tuluyan ko na raw nilisan ang mundo. Mukhang hindi yata namukaan ni Mama si Glinda sa aswang dahil wala siyang binanggit na pangalan nito kaya ako lang sa amin noon ang nakakaalam na ang aswang na yun ay walang iba kundi ang babaeng dayo at kadate ko kahapon. Pumasok na kami sa bahay namin nang kumalma na ang lahat at nagsipagbalikan na sa mga bahay nila ang mga naabala naming kapitbahay. Si Mama naman ay naghanda ulit ng bawang at asin in case na balikan kami ng aswang. Hindi ako makatulog ng maayos ng gabing yon dahil hindi na matanggal sa isipan ko na ang nakasama ko pala talaga ay isang aswang. Tamang-tama ang sinabi sa akin ni Tanex. Ang babaeng nakakuha sa atensyon ko ay nilinlang lang ako at plano akong maging isa sa mga biktima niya. Nung gabing yon, lumala ang lagnat ko. Kahit 2 kumot na ang nakapulupot sa akin, pakiramdam ko ay ginaw na ginaw pa rin ako. Hindi ko na mapigilang lumuha dahil sa samut-saring nararamdaman. Hindi ko alam kung uunahin ko bang isipin ang nalaman ko o ang lagnat ko. Nangungulit na sa akin si Mama na dalhin na ako sa ospital pero umaayaw pa rin ako. Ayokong pumunta sa ospital kasi pakiramdam ko ay lalala lang ang kondisyon ko roon. Magiging okay rin ako, Ma. Baka dala lang to ng takot kanina. Alam kong hindi na natutuwa si Mama sa akin at nagtitimpi na lang ito pero pinagbigyan niya pa rin ako. Kung ayaw ko raw talagang magpa-ospital, magpatingin na lang daw kami sa isang albularyo.
Masama rin kasi ang kutob ni Mama roon na baka may kinalaman ng aswang sa nangyayari sa akin. Hindi kasi ako sakitin eh. Kapag nagkakasakit man ako ay nawawala rin kaagad pagkatapos ng isang araw at hindi umaabot sa ganito kataas ang lagnat ko. Kahit ilang puyat pa ang gawin ko, nagiging okay pa rin ang katawan ko. Natulog ako nung gabing yun pero kaagad ko ring pinagsisisihan ng muli na naman akong dalawin ng babae na kapagbibigay rin ng pagod sa isipan ko. Napabuntong hininga ako nang makita ko ang sarili kong nakaupo sa sofa at kaharap ko si Cecilia. Tumigil ka na, Ceci! Napapagod na ako sa'yo! Sinabi ko lang hindi na kita mahal! Hindi sumagot si Cecilia at tinitigan lamang ako mula ulo hanggang paa. Pansin ko rin ang pag-iiba ng kanyang mukha. Ang balat niya sa pisngi niyang maumbok ay parang tinakasan na ng laman. Ang kanyang mapupulang labi at masiglang mata ay napalitan na ng walang buhay na aura. Nanginginig din ang kanyang mga kamay na may mga kukong itim na itim, animo galing siyang maghukay sa maputik na lupa. Bakas sa kanya ang pagod pero may gana pa rin siyang ngumiti sa akin. Isang ngiting may lihim na lagim, isang ngiting may binabalak sa akin. Tandaan mo ito, Emil. Hanggat sa mamatay ka, ako ang maaalala mo. Ako lang at wala nang iba. Nababaliw ka na! Tumindig ang balahibo ko sa katawan nang magsimula siyang humalakhak. Nagpanting sa tenga ko ang nakaririndi niyang tawa. Ayokong panoorin ang kanyang mukhang para ng bruha pero hindi ko naman kayang ipikit ang mga mata ko. Para niya akong kontrolado. Nang humakbang siya papalapit sa akin, wala na akong nagawa kundi hayaan siya sa kanyang gagawin. Bigla siyang kumandong sa akin habang ang kanyang mga kamay ay ipinulupot niya sa aking leeg. Kumabog ng mabilis ang puso ko nang haplusin niya ang pisngi ko papunta sa aking leeg. Hindi ko nagugustuhan ang mga titig na ibinibigay niya sa akin. Titig na parabang matagal na siyang naghihintay na mahawakan ako ng ganito. Emil, ikaw lang gusto ko. Wala na ako ibang inisip sa araw-araw kundi dumating ang araw na angkinin mo ako, Emil. Hinawakan niya ang aking kamay at inilapit iyon sa kanyang dibdib. Kagad akong nataranta at nais ko yung tanggalin pero hindi nakikinig ang katawan ko. Hinahaplos niya roon ang aking mga palad na animo matagal na niyang gustong maranasan. Sunod niyang idinikit ang kanyang katawan sa akin hanggang sa marinig ko sa aking tenga ang kakaibang tunog mula sa bibig niya. Tuluyan akong naistatwa nang ipasok niya ng dahan-dahan ang aking kamay sa ilalim ng kanyang damit. Dumampi sa akin ang mainit niyang balat dahilan para hindi ko mapigilang sumigaw. Tumigil ka, Cecilia. Umalis ka sa harapan ko. Lumayo ka sa akin. Gustong-gusto kita, Emil. Gustong-gusto ko ang mga haplos mo sa akin. Akin ka lang. Pwede ba yun? Nahihibang ka na. Tulong! Emil. Tulungan niyo ako! Sigaw ako ng sigaw pero parang natatapon lang sa kawalan ng aking boses. Walang nakaririnig sa akin. Walang nakakakita sa ginagawa ni Cecilia sa akin. Hindi rin ako makaalis dahil sa katawan kong ayaw makinig sa akin. Tuluyan na akong naluha nang hawakan niya ang magkabila kong pisngi at hagkan ako. Ramdam ko ang mapupusok niyang halik sa akin na parabang uhaw na uhaw siyang matikman ako. Nabalot ng kalituhan ang isipan ko hanggat sa tuluyan akong magising. Kagad akong napabangon habang habol-habol ang aking paghinga. Para nang kakawala ang puso ko sa bilis ng tibok nito at ang damit ko ay basang-basa na dahil sa pawis. Napalunok ako at kaagad na napahawak sa labi ko dahil ramdam na ramdam ko pa rin ang kanyang balat sa akin na parang totoo ang nangyari. Napahawak na lang ako sa ulo ko dahil pakiramdam ko ay mababaliw na ako ng tuluyan. Hanggang sa mag-umaga, hindi na ako nakatulog pa ulit sa takot na baka si Cecilia na naman ang makita ko. Hindi pa rin bumababa ang temperatura ko kaya naisipan na ni Mama na magtawag ng albularyo. Iniwan niya ako nung umagang yon at bandang tanghali na nakauwi. Mayroon siyang kasamang isang matandang minsan ko nang nakita rito sa amin.
Siya si Mang Fernando. Ang pagkakaalam ko ay minsan na lang siyang lumalabas sa bahay nila matapos mamatay ang kanyang alagang aso. Yun na lang kasi ang kasama niya dahil hindi naman siya nagkaasawa at ang kanyang mga kamag-anak ay nasa malalayong lugar. Lumapit sa akin ang matanda at hinawakan ang aking noo. Pansin ko ang kanyang pag-iling hanggang sa hawakan niya ang pulso ko sa kamay. Ay nako, kawawang bata. Meron ngang marka ng aswang sa'yo. Muntik ka nang magpalinlang, iho. Mayroong itinuro si Mang Fernando sa kamay ko na parang may nakikita siya roon. Hinaplos niya kaagad yon habang may ibinubulong sa kanyang bibig. Pagkatapos ay inilapit niya ang pulso ko sa kanyang bibig at hinipan. Sunod niyang binalik ang atensyon sa ulo ko at marahang hinilot ang aking sentido. Hindi ko maitatangging gumaan ng pakiramdam ko sa kanyang ginagawa. Para bang bumabalik ang lakas ko sa bawat paghilot na ginawa niya. Subalit ang pagkahilo at lagnat ko ay ganoon pa rin at walang pinagbago. Iho, may babae bang gustong makuha ang puso at atensyon mo? Ho? Meron po. Nung nakaraan ko lang din nalaman na may gusto siya sa akin. Bakit po? Nako, ang malas mo sa pagmamahal, iho. Nakikita kong mayroong babaeng gustong-gusto kang angkinin ngayon. Kahit na ikamatay mo pa. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi ni Mang Fernando. Ipinaliwanag niya sa akin na ang nararamdaman kong lagnat ay hindi lang dahil sa pagod ko nitong mga nakaraan, kundi dahil sa isang kulam. Ang babaeng gustong-gusto raw ako ay galit na galit ngayon dahil sa selos na may iba akong nagugustuhan. Matagal na raw akong minamatsagan ng babaeng ito at nang makitang may iba akong natitipuhang babae, hindi siya nagdalawang isip na kulamin ako. Ayaw raw niyang mapunta ako sa iba. Masyado na siyang nabalot ng pagmamahal niya sa akin na nauwi na sa obsession. At ang babaeng naiisip ko lang sa mga oras na yun ay walang iba, kundi si Cecilia. Base sa mga banta niya sa akin nung nakaraan, hindi imposibleng siya nga ay may gawa nito sa akin. Tinanong din ako ni Mang Fernando kung lumalabas ba raw sa panaginip ko ang babae. Ibig sabihin daw noon, labis na pagnanasa na raw ang nararamdaman nito sa akin. Ano raw ba ang nagawa ko sa babaeng yun at kung bakit naging baliw na baliw siya sa akin? Wala naman akong ginawa sa kanya bukod sa pagiging mabait sa kanya. Ang akala ko kasi ay normal na interaksyon lang yun, pero iba na pala ang naging dating nito sa kanya. Bukod pa roon, hindi rin naman ako mahilig makipag-usap sa mga dalaga, kaya siguro akala niyang iba siya para sa akin. Kahit na ganoon, naiisip ko pa rin na sobra ang ginawa niya sa akin. Pwede naman sana itong pag-usapan, kaya bakit pa humantong sa ganito? Saka hindi ko lubos maisip na isa palang mangkukulam si Cecilia. Huwag kang mag-alala, iho. Sa tingin ko ay baguhan pa lang ang mangkukulam na ito. Masyado pang mahina ang kakayahan niya, kaya kayang-kaya kitang gamutin. Yun daw ang rason kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa raw ako. Kung isa raw yung magaling na mangkukulam, baka kahapon pa raw ako natuluyan. Hinilot ng albularyo ang buong katawan ko nung araw na yon habang mayroon din siyang ginawang orasyon sa akin. Bukod doon, mayroon din siyang pinainom sa akin na hindi ko alam pero sobrang pangit ng lasa. Dahil doon ay sumuka ako. Nilabas ko lahat ng mga kinain kong lugaw at kasabay ng pagsuka ko ay parang paglabas din ng init ko sa katawan. 3 araw nagpabalik-balik ang albularyo sa bahay namin at sa mga araw na yon ay dahan-dahan na ring bumuti ang kalagayan ko. Unti-unti nang bumabalik ang lakas ko at bumaba na rin ang temperatura ko. Nandoon pa rin ang pagkahilo pero nagagawa ko ng tulungan si Mama sa pagluluto. Hindi na rin nagpakita pa si Cecilia sa panaginip ko kaya't kahit papaano'y nakakatulog na ako ng mahimbing.
Pinuntahan ni Mama ang bahay nila Cecilia noon pero wala na raw silang nadatnan pang tao. Ang akala ng mga kapitbahay nila ay nagbakasyon lang. Pero tumagal ng 2 linggo ay hindi pa rin bumabalik ang pamilya ni Cecilia. Ganoon din pala ang nangyari sa kanila noon. Tahimik lang daw na mangkukulam ang mama ni Cecilia. Pero nabuking daw sila sa dati nilang tinitirhan kaya sila lumipat dito sa amin. Ngayon naman ang kanyang anak ang nakagawa ng kasalanan kaya sila umalis kaagad. Hindi na rin ako nagatubili pang hanapin sila dahil ayoko nang isipin pa si Cecilia. Si Glinda naman ay minsan kong nakikita sa tuwing namamasyal ako kasama ang mga kaibigan ko. Alam kong nakikita niya rin ako pero hindi na niya ako pinapansin. Mayroon din akong palaging bitbit na pangontra sa kanya na ibinigay sa akin ni Mang Fernando kung sakali mang atakihin niya ako. Wala akong pinagsabihan tungkol sa pagkatao niya dahil unang-una, ayokong mag-alala si Mama at magkagulo ang mga kapitbahay namin. Kapag ginawa ko yun, baka magalit sa akin si Glinda at guluhin na naman ako. Gusto ko lang ng tahimik na buhay kung saan nakakapagluto ako sa karinderya namin kaya hindi ko na pinalaki pa ang problema. Pagkatapos ng mga karanasang iyon, naging mailap na rin akong kumausap ng mga babaeng lumalapit sa akin sa takot na baka may masama na naman silang balak sa akin. Yun din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagkakaroon ng girlfriend. Wala rin naman yung problema sa akin basta ang mahalaga ay masaya ako sa buhay ko at nagagawa ko ang gusto ko, ang magluto. Hanggang dito na lang din ang kwento ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa mga tagapakinig ng Sitio Pangil. Naway nag-enjoy kayo sa pakikinig.